Malakas na. O mga kapatid, ito na yung expander na nalubog sa baha. Nagpalit po kami ng ATF MA1 po. Ang gamit po nitong Mitsubishi na ito, expander. So okay na siya, tumatakbo na. Kagabi ay hindi pa namin na-road-test to. Pero kaninang umaga, nung ni-road test namin, hindi makakambyo, hindi umaabante kasi kulang po yung fluid. Ilan ang nailagay na fluid? 3.5 na MA1 na automatic transmission fluid para dito sa expander. Mabaho ba? Baho, no? Sige mga kapatid, yung sinasabi ko kanina na hanggang hita ko, yung baha, pero yung crosswind na yon, yung 4x2 doon ay pasok na pasok, swabing-swabing. Ito hindi. Nandyan na po engine yan. Ayan, kaya po ito ay nakahigop ng tubig. Kaya hanggat maaari, kung ganito ang inyong mga sasakyan, wag na wag yung ilulusong to sa baha. Pwede mo bang buksan yung hood? Pakita lang natin. Okay. Yan mga kapatid, dumaandar po ito. So tulad po nung sinabi ko sa inyo, kung ang tubig hanggang hita, huwag nyong ilulusong yung mga ganitong sasakyan. Kasi ito yung air cleaner niya, oh. Ayan, diyan po nakahigop ng tubig to. Mababa lang. Oh, may biyak dito yan, oh. So pag dito na yung tubig, sigurado makakahigop na po yan ng tubig baha at ikasisira po ng inyong makina. Pag-aralan nyo na po yung mga ganitong bagay dahil sabi nga po ay normal, new normal na raw po yung pagbaha sa Metro Manila. Kaya kung meron kayong mga ganitong klaseng sasakyan, huwag nyo pong isusugod talaga sa baha. Dahil baka mamaya hindi kayo tulungan ng inyong insurance, si kasa naman sigurado palit makina yan. Pero kung sakaling ganun ang mangyari, alam nyo na po kung sino ang inyong tatawagan. Nandito lamang po ang inyong lingkod. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Tingnan ko itong trabaho ni Rex. Ito po kasing Daihatsu po na ito ay kinonvert namin ang karburador nito. Nagtataka yung iba bakit daw pinalitan ko ng karburador ng Toyota. Inilagyan ko po ito ng karburador ng 5K ng Toyota. Ito pong Daihatsu kasi napakalakas dito sa gasolina yung kanyang lumang karburador. So dito kitang-kita nyo bagong-bago po yung karburador niyan. Ayan o. So pinalitan ko po yan. Karburador po yan ng 5K na Toyota. Salpak lang. Halos wala naman kaming conversion plate po dito. Ayun nga lang, yung mga hoses, yung mga vacuum hose na nakakabit doon sa original na karburador, hindi ko na po ginamit yon. Gumagana rin ng idle up nito, lahat pati aircon maayos. Pero ang kagandahan lang po kasi, sa mga karburador ng mga K-series na engine, 3K, 4K, 5K, 7K, talagang yan ay mga magagandang klaseng karburador at hindi siya mahirap patinuin. At pangalawa, matipid po yan sa gasolina. I-start natin, tignan natin kung maganda ang tunog ng sasakyan na ito. Kasi sa karburador, doon pa lang malalaman mo na yung kapag ka maganda yung tunog, alam mo na maganda yung karburador eh. Sige nga Rex, start mo nga. One click pa oh. Yun oh. Bigay na bigay. Yan ang kagandahan kapag ka ang karburador nyo ay maayos at bago. Rex, patayin mo na muna. Okay, marami pa rin naman ngayon na may sasakyan na karburador ang ginagamit nila. Pero mas marami yung mga naka-electronic fuel injected na. Pero kapag karburador at ipinipilit nyo pa na ipa-overhaul nyo ang inyong lumang karburador, hindi na po kayo makakatipid yan. Dahil ang karburador kapag nagka-problema po yan, lalakas kayo sa konsumo sa gasolina. So ito, palit tayo ng bagong karburador, isang maayos na karburador at sigurado makakatipid ngayon yung may-ari nito sa fuel, sa gasolina. Ang mga ginawa pa namin dito, binaba namin ng transmission, pinalitan ng clutch assembly at yung oil seal doon sa crankshaft at yung oil seal doon sa main drive ng transmission nito ay pinalitan na rin para mawala yung mga leaks po ng gear oil po nito at engine oil naman doon sa makina. So yun mga kapatid, ang aking rekomendasyon, pag luma na ang inyong sasakyan at karburador ang gamit, mas makabubuti, palitan ng karburador, i-convert ng karburador ng Toyota para mas lalong maging matipid po ang inyong konsumo sa gasolina. Ito po, natapos na yung bumper nitong Honda City nung anak ko. Ito po yung binangga nung isang kamote rider na lasing. At kung makikita nyo nga yan sa picture, tanggal talaga, bagsak po itong bumper nito. At medyo malaki-laki rin po yung natrabaho dito kasi nasira yung mga clips. So bumili po tayo noon.
At pag maging itong tambucho niya, itong exhaust, ay natanggal yan sa lakas ng pagkakabangga ng motorsiklo. Pero ngayon, ayos na po siya. Ikinakabit na namin itong tambucho. At yung nakabangga po sa akin, yung kamote, hindi ko na po tinawagan yun. May stress lang ako. Ipinagawa ko na lang sa mga tauhan natin dito, itong sasakyan. At syempre, ako naman ang may-ari ng shop. So ang binayaran ko na lang ay yung materyales, yung pyesa, pati yung araw nung tauhan natin. Si Randy, katukayo ko, yung latero, siya na rin ang nagpintura, siya na rin ang bahala sa lahat. Pero yun mga kapatid, maraming nagsasabi nung nakaraang vlog ko dahil ito nga ay nabangga ng Lasenggo na kamote rider, hindi ko na po siningil yun. At hindi ko na rin siya tinawagan pa or minessage siya na panagutan niya yung naging problema dito sa kotse na to. Dahil nung nasa presinto nga, ang sinasabi nga niya, wala siyang pang-abono at yung sasakyan nga rin niya, yung motorsiklo niya, nagkasira-sira rin. Tapos sabi niya, may sakit daw yung kanyang magulang at yung kanyang kapatid na babae at yung bayaw niya, sinasabi ng bayaw niya na ako daw po ay idol niya dahil yung daw pong boss niya ay subscriber ko at nagpagawa na nga rin po dito sa Antipolo. Alam niyo mga kapatid, hindi lang naman first time nangyari to sa anak ko, yung aking engineer, si Engineer Roland, yung BMW naman, ang bumangga sa kanya ay UB Express naman. Hindi na rin po na kumpleto noon ang pagbabayad. Hiningan ko na lamang po yun ng 5,000 at ipinambayad ko doon din sa pintor at latero na nag-ayos. Bumper din po yun, yung tumama doon sa sasakyan ko. Hindi na ako nagreklamo sa PNP traffic para maabala pa kami pareho kasi napakalaking abala po nun eh. Ang buhay po kasi natin ngayon, fast pace po. Yung UB Express na yun, kailangan din niyang bumiyahe at maghanap buhay para may kitain at mayroong pangkain sa kanyang pamilya, no, pambuhay sa kanyang pamilya. Ito nga lang pong kamote rider na bumangga dito sa Honda City na ito, yun nga po, lasing. At ang sabi nga po ng ibang mga nag-comments, doon po sa vlog ko na yon ay bakit daw hindi ko siningil, bakit daw hindi ko kinasuhan, at may nagsabi pa po doon na i-report ko raw sa LTO para daw yung lisensya niya ay ma-hold or kung ano man yung dapat ipataw na parusa sa kanya. Nakapag-decide na po ako nung gabi na yon, hindi ko na siya sisingilin. At yun nga po yung sinabi ko sa vlog ko. Kasi yung tao na yon, kargador lang at yung motorsiklo, ang pagkakaalam ko nung kami paalis na doon sa presinto, pinagamit nga lang din sa kanya, nawasak pa. So uunahin niya na yon na harapin yung problema na yon. Pero dahil sa may kasalanan talaga siya, nagmaneho siya ng lasing, kaya siya na-aksidente. Pero mayroon ding mga na-aksidente na hindi naman lasing, dahil nga sa napakahirap magmaneho ng motorsiklo. At isa na nga pong na biktima ng ganyang aksidente ay yung kapatid ko, yung bunsong kapatid kong lalaki na si Reden. No, na-aksidente siya diyan sa Melian, Batangas. Malaki yung motorsiklo niya, Super 4 na Honda. Nag-slide, nagpatumbling-tumbling yung motorsiklo. At yun nga po, on the spot namatay yung kapatid ko. Yun ay aksidente. Ngayon, yung nangyari po na pagbangga ng kamote rider dito sa Honda City ko, aksidente din yun. Yun nga lang, nakainom siya. Pero hindi po natin pwedeng sabihin na kung halimbawa hindi siya nakainom ay hindi siya maaksidente. Hindi po pwede. Sa motorsiklo at sa mga sasakyan, sa ating mga pagbabiyahe, nandyan po talaga ang aksidente. Doon po sa nagsabi at nag-comment doon sa vlog ko na dapat daw po ay ipinakulong ko yung kamote rider. Dapat daw po ay inireklamo ko sa LTO or kinasuhan ko. Hindi pwedeng ipakulong ang isang tao nang wala ka namang nakasampang demanda. Bawal po yun. At doon nga po sa nangyari dito na gumastos lamang ako ng halagang 10,000 pesos, magpapakulong ka pa ba ng tao? Doon naman sa nagsasabi na dapat ay binigyan ng leksyon para mabawasan sila kasi maraming nagagalit sa mga kamote riders eh. Dahil nga pa ganyan-ganyan, pa sikot-sik, pa overtake. Minsan talagang sila yung nagkokos ng aksidente sa mga kalye dahil nga hindi maingat ang pagmamaneho. Hindi po dahilan na kasuhan ko siya para sila ay matuto. Hindi po sila masasabing mababawasan. Ayaw natin yung mababawasan dahil nakulong, dahil na-aksidente, dahil namatay. Hindi po. Hindi magandang isipin yon para sa kanila. So doon sa nangyari na pagkakabangga dito ng kamote rider, dahil nandun naman siya, nagkaharap-harap kami at humingi siya ng tawad. Ngayon, kung uulit-ulitin niya yung mga pagkakamali na yon, siya na po ang magdadala nun. Tandaan nyo po, laging may kasunod yan na palo.
Alam nyo ba yung palo? Pag nagkakasala yung bata, ano ginagawa? Kapag yung magulang, gusto niyang ituwid yung bata, pinapalo. Pero kung halimbawa, bata pa, hindi ka namamalo, kaya paglaki ng mga bata, hindi nila alam, mali yung kanilang ginagawa. So doon sa nangyari na yon, na-aksidente siya, napalo na siya. Sa susunod, na ulitin pa niya yon, baka hindi lang palo, di ba? Napakadelikado na ang susunod na mangyayari. Ngayon, hindi naman po ako bengador na tao. At kadalasan nga po, ang inyo pang lingkod ang natatalo. Pero wala pong problema sa akin yon. Masaya po tayo na tayo ay nakakatulong sa ating mga kapwa. Dahil kapag po tayo ay tumulong sa kapwa natin, tayo ay nagbigay sa kanila, sino naman ang magbabalik ng mga ibinigay natin tulong sa kanila? O alam nyo na po kung sino yan. Mga kapatid, ito papakita ko po sa inyo itong brake pads nitong Toyota 86. Napansin ko nga na medyo manipis na yung brake pads niya. Ayan, ito po ay less than 50% na, kaya hindi na po ito reliable. Kapag ganito ang inyong brake pads, ay palitan nyo na. Yun nga lang, kapag magpapalit kayo ng brake pads, silipin nyo rin, ayan napakagaspang yan. Dahil nga po, yung itong yung rotor disc nito, so tingnan nyo mga kapatid, ay hindi na rin po talaga maganda yung surface niya. Ayan kaya mabilis na mauubos ang inyong brake pads kapag ka po magaspang ang inyong rotor disc. Kasi parang nililihan niya yung inyong brake pads. Sa halip na tatagal ang inyong brake pads, hindi po mangyayari yon dahil magaspang yung itong bakal na to na kumikiskis sa kanya. Kaya ito po dapat ay i-replace po ito ni Engineer Tolits bukas, ha Christian? Kasama na ang replace dito, tapos magpapalit ka ng brake pads. Mga kapatid, ito na po yung rotor disc nitong Toyota 86 na ito. Tapos yung disc pad, talaga manipis na. Rex, pahiram nga ako ng isang brake pad dyan. Isang brake pad, yung bago. Gaano ba kakapal yung bago? Ito mga kapatid, So, manipis na po talaga itong luma. Kaya magpapalit na po tayo. Ang bilis-bilis ng sasakyan na ito. Tapos, ang brake pads mo, manipis na. Baka hindi siya pumreno, baka hindi huminto. Kaya nagdesisyon na po ako, palitan na po itong brake pads po natin. At nireplace na po natin, niresurface ang ating rotor disc. Dito po sa Autorans, may sarili po tayong lathe machine dito. Kaya anytime po, nakakapag-replace po tayo ng rotor disc. Nakakapag-replace din po tayo ng mga drum brakes, yung pinaka-drum sa rear brakes po natin. Kumusta ka dyan? Ha? May maingay pa dito Dito, galaw-galawin mo nga, may maingay pa dyan. Dito. Mga kapatid, idagdag ko lamang po ito sa vlog ko ngayon. Meron po akong customer, mag-asawa, pumunta po dito kanina sa amin, galing pa po ng Bacolor, Pampanga. At iniwan na po yung kanyang Honda CR-V na Generation 2 para po i-convert po ng electric aircon. Ayoko muna sanang gumawa ng panibagong project sa electric aircon dahil masyadong marami ang trabaho namin dito. Pero nakiusap nga po siya dahil daw po yung pinagpapagawaan niya sa Pampanga, nakadalawang bagong kompresor, yung mechanical compressor ng kanyang Honda CR-V, hindi daw po tumatagal. Ilang buwan lamang daw po ay nasisira na. Sabi ko naman sa kanya, dapat kapag ganun na nasiraan ka ng compressor, dapat talagang i-reprocess mo yung iyong evaporator, pati ang iyong condenser, pati yung linyada na dinadaanan ng refrigerant. Kasi alam nyo po, yung mga compressor na yan, ito naman kasi electric to pero kahit ito pong electric compressor, kapag ka nasira na yan at naggasgasa na sa loob, yung mechanical parts niyan, nadudurog yung aluminum, yun po ay sumasama doon sa refrigerant. Pumapasok na po yan doon sa system. So, pati doon sa evaporator, ito po ay condenser. Ngayon, kung nasira yung unang compressor at hindi ka ngayon nag-reprocess ng iyong condenser ng linya at pati evaporator, nandoon ngayon sa loob nun ang mga ribaba ng aluminum at papaikot-ikot yun, sisirain niya ulit. Kahit sabihin mong bago pa ang compressor mo. Sabi niya, hindi na raw siya babalik sa mechanical at kung pwede daw po, buntis pa po yung asawa niya, nakiusap po siya dito sa amin kanina, na kung pwede po ay i-convert na po ng electric aircon ng kanyang Honda CR-V. Sabi ko, bakit sir? Malakas daw sa gasolina. Kasi galing sila ng Bacolor, Pampanga, wala silang aircon, nakarating sila dito sa Antipolo, antipid daw po nung kanyang sasakyan, hindi sila nag-aircon, antipid nila sa gasolina. Kaya po, decided na po sila
na yung kanyang Honda CR-V na Generation 2 ay i-convert na po ng electric aircon. Ito po yung Honda CR-V na pinapa-convert to electric aircon. Kaya lang, medyo nagkakaproblema kami ni Kuya Jaime. Masyadong masikip dito. So, yung alternator, mukhang mamumroblema din tayo, no? Malaking trabaho. So magkakalas talaga tayo ng mga dapat kalasin bago maiporma muna yung alternator. Tapos itong compressor, sa ilalim ng battery, pwede tayong maglagay ng compressor. Oo, maluwag siya doon, no? Pero diyan hindi kasi nandiyan na yung mga yung aircon, steering pump, alternator. Ang problema lang natin, dapat maisukat mo muna yung yung alternator. Anong problema natin doon sa dashboard? Babaklas po lahat ng dashboard, sir. Baklas dashboard po pala ito kapag pinalitan ng evaporator. Sabi ko, sir, bigyan mo ako ng 1 buwan. Hindi natin kayang bilisan ang trabaho dyan. Kailangan ko pang maglagay ng mataas na amperahe ng alternator. Kaya naka-ready na rin po itong alternator ko para sa kanya. So ito na po yung ating 110 amperes na alternator na ilalagay na rin po dyan sa Honda CR-V niya. So yung mga ganitong trabaho, ito ang magpapatagal ng trabaho dahil kailangan kong i-mount yan doon mismo sa engine ng Honda CR-V. Napakasikip nun. Kaya talagang pahirapan, magkakalas tayo ng maraming mga parts doon para lang maluwag tayong makagawa at mailagay natin, mai-convert natin yung kanyang alternator sa 110 amperes na alternator. Mga kapatid, abangan nyo po yung project na yan at kapag po ito ay naging successful, marami pa po akong kit dito ng electric aircon. At kapag okay na, ay saka ko po kayo re-recomendahan na pumunta na po kayo rito at i-convert natin na maging electric aircon. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Kung pwede sana, paki-share, paki-like at paki-subscribe. Mga kapatid, doon po sa kamote rider na bumangga po sa Honda City, wag na po kayong magalit sa kanya. Wag na lang siyang isipin natin, pero ang dapat talagang magbayad ay yung mga nagnanakaw po ng pera ng bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.